Pagkagising mo, natuklasan mo. Nagpalit kayo ng panlasa, pangamoy, at pandaman ng milyonaryang Campus Belle. Habang naliligo ang Campus Belle na si Mozinsi sa kanyang mansyon. Ramdam na ramdam mo ang pagsusuot niya ng itim na medyas. Ang pagkain niya ng gourmet food at pagmamaneho ng luxury car, ikaw ang nakakaramdam ng lahat ng sarap. Nagbibisikleta ka sa taglamig, habang ang Campus Belle ay nanginginig sa ginaw sa loob ng kanyang Rolls Royce. Nagpapahinga ka sa dormitoryo mo, pero ang Campus Belle, naamoy ang mabahong paa mo mula sa kanyang flower room. Umiyak ang Campus Belle, nagsimula siyang maging sobrang sip-sip sa'yo. Pinipilit kanyang umasa sa yaman niya. Ikaw ang kumakain ng mga mamahaling pagkain. Gulat na gulat ang lahat ng guro at estudyante sa buong eskwelahan. Pero sa simula, isa ka lang hamak na mahirap. Hanggang isang araw, aksidenteng nahulog sa tubig ang Campus Belle. Ginawa mo ang lahat para iligtas siya. Pagdating ng mga medik, pareho na kayong walang malay ng Campus Belle sa pampang. Hindi nagtagal, isang boses ang narinig. Ding! Matagumpay na na-install ang system. Na-activate mo ang Grand Gift Pack. Magpapalit kayo ng pandaman ng Campus Belle na si Mozinsi. Anumang hirap mo, siya ang sasalo. Anumang sarap niya, ikaw ang makakaramdam. Bukod pa rito, sa tuwing makikita ng system na may interaction kayo, ang host ay makakatanggap ng puntos para makasali sa raffle ng system para manalo ng mga premyo. Ang experience ay tatagal ng 2 buwan. Pagkatapos nito, babalik kayo sa normal. Bigla kang nagising sa katotohanan. Si Mozinsi ang pinakasikat na Campus Belle at goddess sa buong eskwelahan. Noong iniligtas mo siya, hindi mo nakita ng malinaw kung sino siya. Ngayon mo lang nalaman na ang milyonaryang Campus Belle pala iyon. Sa totoo lang, bilang isang normal na lalaki, may gusto ka rin kay Mozinsi. Pero si Mozinsi, parang hangin ka lang sa kanya. Sa mga sandaling iyon, binigyan ka ng sistem ng impormasyon tungkol kay Mozinsi. Hindi mo mapigil ang mamangha, iba talaga ang buhay ng mga mayayaman. Sakto, may kumatok sa pinto. Isang babaeng nakapormal na business suit ang pumasok sa kwarto ng ospital. Magalang siyang nagsalita, "Salamat po sa pagligtas ninyo sa aming young miss. Ako po ang sekretarya ng pamilya mo. Ito po ay isang maliit na pasasalamat mula sa aming chairman. Pakiusap, tanggapin nyo na." Nang makita mo ang 300,000, nanlaki ang mga mata mo. Samantala, sa loob ng isang VIP hospital room, nakahinga ng maluwag ang ama ni Mo nang makita niyang gising na si Mozinsi. Mabuti na lang at may isang binatang nagligtas sa'yo. Kung may nangyari talagang masama sa'yo, paano na si Papa? Paano po yung lalaki? Sinuri na siya ng doktor, wala namang malubha. Makakalabas na siya ng ospital ngayon. Huwag kang mag-alala, pasasalamatan siya ni Papa ng husto. Nang marinig ito, tumango si Mozinsi. Sakto namang pumasok ang mayordomo na may tulak-tulak na pagkain. Nakalagay doon ang lugaw na may scallops at hipon, at sabaw ng manok na may matsutake, almost caviar, at iba pang masusustansyang pagkain. Unang humigop ng lugaw si Mozinsi. Pero sa sumunod na segundo, bigla siyang umubo ng malakas. Bakit parang amoy panis at maasim itong lugaw? Tapos ang asim at ang anghang pa. Imposible yan. Ipinahanda ko pa yan sa isang state banquet chef. Dahil doon, nagtatakang kumain naman ng caviar si Mozinsi. Kasunod noon, bigla niya itong iniluwa. Ang caviar na dapat sana'y malinamnam at masarap. Sa bibig niya ay may lasa itong nakakainis na maasim na labong. Hala, parang may mali sa panlasa ko. Sa kabilang banda naman, sarap na sarap ka sa pagkain ng Lucifen. Itong subaw na to, may lasang scallops at hipon. Aba, itong isang to, caviar yata. Ang sarap, kasabay nito, natapos na ng doktor ang pagsusuri kay Mozinsi. Pagkatapos, hawak ang resulta, sinabi niya sa ama ni Mo. Walang malubhang problema si Miss Mo. Medyo mahina lang ang katawan niya. Ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang panlasa niya, ay posibleng dahil sa kakulangan sa pahinga. Anak, sobrang pagod ka lang talaga. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka ng maayos. Ilang minuto ang lumipas, kalalabas lang ni Mozinsi sa pinto ng ospital. Nang makabangga niya ang isang taong nagmamadali, agad mong napahawak sa noo mong medyo kumikirot. Saka mo lang napansin ang magandang babae sa harapan mo na hawak ang kanyang braso. Nako, pasensya na po. Okay ka lang ba? Medyo nagtaka si Mozinsi ng sandaling iyon. Malinaw na tumama ang noo ko sa braso niya. Pero bakit sobrang ngalay at manhid ng braso ko? Anong problema, anak? Bilisan mo, sakay na. Sa sandaling iyon, may lumabas na prompt. Congratulations sa host para sa intimate collision nyo ng target. Nakakuha ng 300 puntos. Agad kang nagsimulang bumunot sa raffle. Anak nang, ang Kawasaki H2 ang dream motor ko. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa parking lot. Walang sabi-sabi, pinaandar niya na ito paalis. Makulimlim ang panahon ngayon, pero hindi ka man lang giniginaw. Pero si Mozinsi naman, bumahing sa loob ng kotse. Pagkatapos, niyakap niya ang sarili at hindi tumigil sa panginginig. Pagkalipas ng kalahating oras, nakabalik ka na sa dormitoryo. Pagpasok mo pa lang ng pinto, nakita mo ang 3 mong kasama sa dorm na naglalaro. Sa ibabaw ng mesa, may mga tirang cup noodles at mababahong medyas.
Kung dati pa to, siguradong nasuka ka na sa baho. Pero ngayon, pakiramdam mo ay napapaligiran ka ng mga bulaklak. May naamoy ka pang bahagyang bango ng pabango. Ang bango. Siguro umuwi na si Mozinsi ngayon. Sa kabilang banda, si Mozinsi naman ay nasusuka na sa banyo hanggang sa mahilo. Malinaw naman na maraming sariwang bulaklak sa kwarto. At nag-spray pa ako ng konting pabango. Pero bakit amoy pa rin? Siguro pagod lang ako kaya nag-hallucinate na ako. Bigla niyang naalala ang sandali noong nabangga siya kaninang hapon. Posible kayang may kinalaman siya rito. Mabilis na